Hello, everyone, and welcome to ABC, All About Canada, a public service program that informs, educates, and inspires our fellow kababayans with important concerns happening in the Philippine-Canadian community. I am your host. My name is Rovic Canono. And today, we have a very interesting topic, 12 things to know about the Lonely Canadian Immigration Program. And with a co-host today, I'd like to introduce. She is the current president of the Rotary Club of Makati, San Antonio in the Philippines. Let's all welcome Patrice Ronquillo. Good morning, everyone. It's nice to be here. Hello. Hello. Yeah, hello Patrice. Kamusta ka na? Ito, giniginaw, but it's okay. Spring is coming. Oo nga pala So, mga kababayan, si Patrice ay currently nasa Vancouver ngayon at isang namamasyal na turista. yes. That is why we are taking this opportunity na ma-invite siya as co-host para dito sa isang napakagandang pathway para sa mga kababayan natin na Lonely Canadian Immigration Program. Okay, so siguro explain ko muna yung Lonely Canadian Immigration Program bago tayo magpunta doon sa 12 things to know na itatanong sa atin ng ating co-hosts. So yung Lonely Canadian Immigration Program na ito ay para sa mga Pilipino na at ibang lahi rin na mag-isa lang sa Pilipinas, sa Canada. All right? So kasi marami siguro, meron kasi ako nabalitaan nung isang linggo lang na merong pumanaw na kilala ko na Pilipino. Pero hindi Talaga? ko alam na mag-isa lang siya. Nabanggit lang doon sa posting sa Facebook na mag-isa lang siya dito sa Canada. Kaya naisipan natin na magkaroon ng ganitong um, episode. Number one, for awareness ng mga kababayan natin na merong ganitong program. Number two, itong episode na to, sisimplehan na lang natin. Hindi na masyadong madetalye para lang ma-communicate sa mga kababayan natin na merong ang ganitong program. Okay? And ang masasabi ko lang ay kung yung nakikinig na sabihin na natin qualified as Lonely Canadian, nakapag-sponsor na kayo dati, ang masasabi ko lang halos pareho rin naman. Okay? May pinagkaiba lang sa yung qualification ng magi-sponsor at saka yung kung sino yung sponsoran. Yan lang basically ang pinagkaiba. Pero all the rest, almost the same kung meron na kayo experience. Okay? So, papasok na tayo doon sa 12 things to know about Lonely Canadian Immigration Program. Lonely Canadian. Okay, what is this immigration program? I mean, the Lonely Canadian program. Oh, okay. So, all right. Nakakatuwa no kasi sa lahat ng pathway for immigration, Patrice, ito yung parang meron siyang title na lonely. Oo, di ba? Parang nakakatawag pansin kasi yung ibang pathway, spousal, sponsorship, asawa. Meron yung dependent, yung anak, sponsorship. Parents and grandparents sponsorship. Yung parents nga at saka yung lola at lola, pwede mong dalhin dito. Pero ito, kakaiba. Catchy nga eh. Lonely Canadian. Kasi nga, lumalabas na mag-isa lang siya rito. Okay? Mhm. At ayaw ng government na merong Canadian na lonely. Kaya minabuti ng Canadian immigration na magkaroon ng pathway, pwede kayong magsama ng isang relative. Okay? So that's good Oh, news. So para hindi na kayo maging lonely. Although ako naniniwala ako, Patrice, na hindi naman porket alone ka, lonely ka. oo. 'Di ba? Maraming pwedeng magawa rito sa Canada, maraming kaibigan, maraming Pilipino, pero minabuti na ng Canadian government because alam mo ang Canadian government, meron silang programa na family reunification. Okay. Kung pwede magsama-sama. So binibigyan ng pagkakataon ng Canada yung nag-iisa na Pilipino na yon na walang kamag-anak magsama ng isang kamag-anak. Okay? So yun. Oh, Yun ang okay. sagot sa number one. The number one. Okay, meron pa ako. What are the benefits of this program? I mean, to the sponsor and to the person being sponsored.
Okay. Ano ang mga makukuha nila dito? Ayan, okay, tamang-tama. Yan yung parang question number 2 natin. Ano yung benefit? Siyempre, doon muna tayo sa Canadian or yung sa PR na nandito. Siyempre, magkakaroon siya ng kasama. Di ba? Okay. Oo, Kumbaga, man po. hindi na siya lonely. Hindi na siya lonely, hindi na siya alone. Oh, Okay. alam mo kasi dito, minsan yung weather nagko-contribute sa loneliness eh. Oo, meron Mm. tinatawag Mhm. dito yung SAD, Seasonal Affective Disorder. Kasi dito Mhm. pag winter, kapag pag winter time, alas 4 pa lang madilim na. Oo. Oo, nagkakaroon ng somehow may psychological effect sa tao. Kaya minsan malungkot kahit na ayaw mo maging malungkot because of the weather. Oo. Ngayon, so yun, ang benefit dun sa sponsor, medyo may kasama siya. Ano naman benefit doon sa i-sponsoran na taga Pilipinas? Siyempre, meron siyang opportunity. Number one, sponsoran siya na na pagdating dito sa airport, landed immigrant na siya o tiyatawag na permanent resident. Oh, Oo, hindi lang tourist. Oo, landed immigrant na. Kaya ikaw, Patrice, meron ka bang wala, dito? Na... wala bang lonely dyan? Wala bang lonely dyan? Kunin niyo na. Oo, baka meron kang kamag-anak dito na unknown na kamag-anak. So pagdating mo rito, pinaprocess na yung PR mo sa airport pa lang. Landed Okay, immigrant. Hindi ba napakagandang benefit yan? Number two, kung ikaw may pamilya, ikaw ini-sponsoran sa Pilipinas, pwede mo pang isama yung pamilya mo. Oh, di oh, ba? Yeah. so not just one. Pwede mo isama, oo, yung pamilya mo. And number three, of course, PR ka, pwede ka maging citizen after a few years. Pwede ka magtrabaho rito, just like anybody, any PR or Canadian, pwede ka magtrabaho rito, magkaroon ng insurance, ng dollar insurance, lahat, lahat. Di ba? So yan ang magandang benefit. Okay, but okay, next na O tayo. sige, pangatlo naman tayo. Okay, kasi natutuwa ako sa topic na to, 'di ba? Parang naghahanap tuloy ako ng kamag-anak kahit hindi na siya lonely, hindi na siya lonely. Okay, Oo. doon tayo. So, who can sponsor? Mm. What are the qualifications? Okay, so yan yung top number 3 out of the 12. Sino ang pwede mag-sponsor? Okay, number one, pwede kasi mag-sponsor. Merong ibang qualifications eh. Pero doon na tayo natumbok sa Filipino, ano, para masimplihan na lang. Number one, you must be 18 years old and above. Number two, Canadian citizen. Number three, permanent resident. Yan ang general qualification ng pwedeng sponsoran. Okay? Mm. Pwedeng mag-sponsor. Okay? So, syempre, dapat din meron trabaho yan. Okay? Kasi meron siyang financial obligation doon sa sponsoran niya. Alright. Okay. So, number 3 yun. Anong qualification? Ayun na, basically, yun na yun. Sisimplihan lang natin ang discussion, mga kababayan. Alright? Kasi after this session, pwede naman tayong kumontak ng mga Filipino immigration consultants kung kayo ay magkokonsulta na at magpapalakad at mag-i-sponsor na. For this time, general information muna. Or ikaw, pwede ka nilang tanungin, 'di ba? Pwede Of silang course. mag-message. Yes, Ganun. yes, yes, yes. That is right. Okay. Pasok na tayo sa number 4. Okay. So, who are disqualified to sponsor? Ayun, oo. So kung merong qualified na mag-sponsor, meron naman disqualified na mag-sponsor. Okay. Ano-ano to? So mga kababayan, ikaw ba ay meron kang undertaking sa immigration na hindi mo tinupad? Kunwari, meron kang babayaran na hindi mo binayaran. Ikaw ba ay nakadeclare ng bankruptcy naman? Okay? Ikaw ba ay naka-imprison? Baka ikaw ay may criminal record dito sa Canada. Ano pa? Baka meron kang dating sinusuportahan na child na hindi mo binigyan ng financial support. Bad record yan. These are just a few na meron kang immigration loan ganyan na that would disqualify you from sponsoring a relative. Kaya in short, kailangan good record. Yeah. Okay. Eh, So, nag-check naman yun, di ba? oo, pero siguro 0.1% lang naman ng may ganyang problema. 99% ng mga Filipinos na lonely Canadian, I would say qualified naman yan.
Okay. Lipat na tayo. Hmm. Who can be sponsored? Ayan, napakagandang tanong. Ito nga yung other relatives na tinatawag. Okay? So ikaw muna na sponsor, maliwanag ha, wala kang magulang dito sa Canada. Wala Okay. kang asawa. Okay? Wala kang anak. Wala kang pamangkin. In short, wala ka talagang kamag-anak. Yan na, Okay. maliwanag yan. Okay? Ngayon, sino naman ang pwede mong sponsoran ngayon sa Pilipinas? Okay? Number one, syempre, dapat wala kang asawa doon sa Pilipinas na pwede mong sponsoran, wala kang magulang na pwede mong sponsoran. Kasi nga, iba ang pathway nito, hindi to lonely Canadian. Kapag may Mhm. asawa ka doon, spousal sponsorship ang tawag. Kapag parents, grandparents, Mhm. parents, grandparents sponsorship ang tawag. So, sino ang pwede mong sponsoran? Dalawang kategorya. Okay? Sabihin natin merong first line at na primary at saka merong secondary. Okay? Sino ba yung primary na pwede mong sponsoran? Okay? Simplihan lang natin, 18 years old and below na walang magulang, okay? Sabihin na natin namatay, basically namatay, okay? Na magulang na brother mo, sister mo, in short kapatid mo. Okay? Nephew and niece, in short, pamangkin mo. Alright? Kasi dito, sa English, iba pa yung nephew eh, na lalaki, iba pa yung niece na baba. Dito, sa Pilipinas, pamangkin lang ang tawag doon. Di ba? Mhm. Pamangkin na babae. Or apo mo. Okay? Okay. So, yan yung first line. Okay? Sinisimplihan lang natin. 18 years old and below, single. Okay? Mhm. Single. Uh, Wala nang magulang. Patay na. Okay? Mhm. Alright? So, yun, maliwanag na maliwanag. At of course, related sa'yo, kaya nga kapatid mo eh. Pwedeng by Mhm. blood or by adoption. Okay? Pag adoption, kailangan may adoption papers. Alright. So, ulitin natin, kapatid mo, pamangkin mo, or apo mo. Ayan. May mga katanungan dyan. So, sumagot lang tayo na isa para sa kaliwanagan. Mhm. So, maliwanag, kapatay na parents. Hindi hiwalay. Ayan, kasi baka may magtanong, hiwalay lang eh, hindi. Mhm. Disqualified. Kailangan talaga patay. Mhm. Inabandon, hindi na makita, hindi pa rin qualified. Kasi kailangan Okay. patay. Oo. Okay. Alright? Okay. Ano pa? Yan ang number. Punta pa tayo Fine. sa second, yung secondary. Okay. Yes, Okay. yes, yes. So, Yung kasi yung first eh. So yung secondary, okay, magulang, kapatid, pamangkin. What's next? okay. Ito naman ay parang, okay, wala ka nung primary. O, mamili ka na doon sa mga kamag-anak mo. Alright. Ayan. Wala ng age. Gusto kita. Ah, nabibigyan ka ba ng pag-asa? Ayan, Oh, dito ka parang pumapasok ikaw, at gusto least. kita. Okay, oo. So so mamili ka na ng pinakamabait mong relative. Ayan. Mm. Okay? Mm. Ngayon, basta maipoprove nyo na kayo ay kamag-anak. Okay? Sige, mamaya yung documentation yung pag-usapan natin. Okay, So sige. mamili ka na ng pinakamabait mong relative. Okay, hindi lang yung mabait dahil nung nalaman na magi-sponsor ka. Okay? Kasi 'di ba pag kamag-anak mo naman kilala mo na kung sino yung mabait, masipag, masinop, maalaga, humble, 'di ba? May ambisyon sa buhay. Ayan. So, any age, basta related, kahit may pamilya na yan, kasi doon sa primary, single eh. Ito, kahit na may pamilya na yan. Okay? Ano pa? Ayun. So, any age, relative, kahit may pamilya. Alright. Okay, doon na tayo, lipat tayo. Mm, I know, nasabi mo na rin to kanina, mm, pero para mas malinaw yung questioning mm, natin, mm. can the sponsored person bring his family? Yan ang good news. Isa sa mga benefits nga, pwedeng-pwedeng magsama. Okay? Sabihin ko na rin ngayon, ang kaso, may implication yan. Okay. Okay? May implication yan doon sa nag sponsor. Kasi yung nag sponsor ay may obligasyon doon sa i-sponsoran mo financially. Okay? Meaning, tutustusan kita ng pagkain, bahay, ganyan, ganyan. Okay? Mhm. So, syempre,
Sa isang tao lang yan, ha? Kunwari, yung isa pa lang Oh. kinuha mo. Paano kung may asawa? Dalawa na ang sponsor mo. Paano kung Oh. may anak na isa? Tatlo na ang sponsoran Okay. mo. Ang sagot ka ng bahay, pagkain, apat na. So yun ang implication niya. Okay. But Dumadami, they can also provide. But they can also provide or dapat si talagang, sponsor lang. hindi, talagang dapat, number one, meron talagang tinatawag na undertaking, kasulatan, na yung mga ini-sponsoran mo na pwede na magtrabaho, okay, 19 years old and above, dapat Hmm. would find ways to support themselves. Oo. Oh. Pero generally, ikaw pa rin ang responsible sa kanila. Okay? Mm. Yes, they can bring a family, pero may dagdag obligasyon sa'yo. Okay? Okay. Alright. Kaya ako, sinisimplihan ko lang, isa na lang muna. Yung Oo, isa dalawa. lang. Mamaya pag-usapan pa natin in detail, magkano ba kasi yung obligasyon na yon. Okay? Alright. Okay. So maliwanag. Pasok na tayo sa susunod Maliwanag. na So, topic. 7. Okay. Pag-7 ka ba? Dahil, yeah, Okay. 7 na. Kasi, di ba, sponsored family, bring his family. Hmm. Yes. So, pumasok tayo sa pwede, sinong gagastos for them. So, kung ganon, pasok na tayo sa responsibilities and financial obligation of the sponsor. Okay. Number one, syempre, ang sponsor, ano ba ang responsibility niya na meron kayo undertaking, ha? Part ng Mhm. application form yon na isasabit sa immigration, merong kasunduan doon, ang pagtawag undertaking. Mhm. Number one, yun na nga, meron kang about 10 years to 20 years na obligation doon sa ini-sponsoran mo. Depende sa age, eh. Okay? Okay. So at least ilagay na lang natin sa ganun, 10 to 20 years. Okay? So, ano pa? Ano pang obligation mo? Siguro, ikaw ang sasagot. Generally, ikaw ang sasagot doon sa application fee. 'Di ba? Doon sa gastos niya, baka yung sa ticket. Pero ito, wala na sa undertaking ito. Okay? Pero normally, ikaw sasagot ng ticket niya, airline ticket, yung pang medical niya, pang process ng ano niya, kung hindi niya kayang sagutin. But generally, ang obligation mo, written, ay yung financials niya sa mga susunod na taon. So, Oh. the lesser na, sa akin lang, sa akin lang naman, the lesser na kukunin mong tao, isa lang, the better. Kung financial ang pag-uusapan natin, isa lang ang babantayan mo. At kukuha ka syempre ng masipag para magtrabaho. Hindi Yun lang yung pala mabait. Hindi lang mabait. Masipag mabait. din. Mabait. Kung yung kompleto na, basta may, di ba ikaw, alam mo ikaw, tinatanong kita ngayon, kunwari ikaw yung mag-i-sponsor. Di ba Mhm. meron kang, mag-isip ka ng isang kamag-anak mo ngayon Mhm. na para bang makakatulong mo talaga sa buhay. Mhm. Na parang hindi siya pabigat, hindi maarte. Di ba? Oo. Meron, di ba? Oo. Meron. Yun ang i-sponsoran mo. Maraming trabaho dito. 'Di ba? Oo. Marami kang pwedeng gawin. Pero dapat, sipag ka. At mabait ka nga. Kasi nga, mababait ang mga Canadian. So, Oo. dapat mabait ka Oo. din. So yun, mamimili ka ng relative na yon sa secondary line kapag doon sa primary ay wala ka. Okay? Yung primary Okay. na wala kang kapatid, wala kang pamangkin, wala kang apo. Yun yung primary mo, na 18 years old and below. Hindi pwede yung meron, pero ayaw nila. Kaya pumunta ka sa secondary. Doon muna, i-exhaust muna natin yung primary. Pwede naman yan. Meron kasing uh, the immigration officer will assess. Kung talagang meron ka nga, okay, na primary, Hmm. may sakit naman, di Hmm. ba? Okay, so, Magiging lonely ka lalo. oo, ganun eh. Kasi meron pang ibang kategorya na immigration category. Mamaya, papasok tayo dyan. Okay, napakagandang topic. Papasok na tayo sa pangwalong tanong. Oo, pangwalo na. What is the process? And gaano ito katagal? For how long? Ito nga ang good news. Kung kayo po ay may experience na mag-sponsor ng spouse, child, or parents, halos, yun nga ang sinasabi ko, halos pareho lang po ito. Oh. Nagkakaiba lang doon sa qualification ng sponsor at saka yung sponsoran. So wag po Mhm. kayong kabahan, pareho lang po yan. Okay? Yung may requirements halos pareho lang. Gano katagal? Ang masasabi ko, around 1 year. Pero meron naman yung processing time na check natin sa IRCC. Kasi baka humingi pa Mhm. ng
extra documents, ayan, nakakatagal yan. Pero Oo. generally, yung requirements halos pareho lang. Sige. Okay. Number? Okay, ipat na tayo. Number 9. What are the fees? Magkano to aabutin? Of course, yung fees sa isang tao, i-average, ilagay na natin sa 1,080 yung application fees. Kasama na dyan yung Okay. sponsorship fee, yung right of permanent residence fee, yung biometrics. Yan. Isang tao lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, the lesser na kukunin mo, mas affordable. Kasi halos magta times 2 yan kapag dalawa na sila. Halos magta Pero times pwede 3. naman, okay, sorry. Pero pwede naman, di ba, nakukunin mo yung isa and then eventually, yung isa, tsaka sila magdadagdag. Tama? Tsaka nyo na lang kukunin yung family niya. Pwede ba yun? Pwede. Pwede naman yon kasi nga PR na yung kukunin mo. Lapag dito, PR na siya eh. Ano ang isang Mhm. karapatan ng PR? Mag-sponsor. Oo. So, Oh. pwede mo silang, naniniwala ako na doon kasi sa application form, meron nakalagay na accompanying, non-accompanying, ganyan. So, yeah, pwede mo naman silang itik lahat doon, pero yung pagpunta rito, pa isa-isa, yeah. Mm-mm. Kasi yung obligasyon mo naman doon sa tao ay nagsisimula paglapag niya dito sa Canada. Oh. Uh, Okay. okay, so yeah. Lipat na tayo? Pwede na? So ano pa yung mga dagdag na fees? Siyempre, yung medical nung tao. Kung ikaw ang sasagot, ha? Kung Oo. generous ka, Oo. magkano yon? Mga 12,000 yun yung medical. Okay. Ayun, Tsaka yung mga pagpapalakad ng kanyang mga documents at saka yung kanyang airfare. Ayan. Oo. Hindi naman din kala. Siyempre, ready mo rin yung kwarto niyang tutulugan. Di ba? Ayan. Okay. So, that being said, syempre, what are the documents required from the person being sponsored? Yun na. Okay, Yun. napakagandang tanong yan. Pero ako, gusto ko palang dagdagan yan. Ano ba Okay. ito general requirements lang to, no? Ano muna yung requirement doon sa mag-sponsor? Mhm. Okay, number one, syempre, yung kanyang passport, yung kanyang proof of citizenship, or yung proof Mhm. na PR siya, may financial obligation. So kailangan sana meron siyang work certificate, ilabas niya Mhm. yung kanyang notice of assessment, ito yung parang BIR sa Pilipinas. Oo. Okay, yung ID niya, ano pa, tsaka yung proof of relationship niya doon sa tao, palagay ko. Mhm. Kumbaga ako kasi bilang immigration consultant, mas gusto ko nang mag-submit ng sobra-sobrang papeles kaysa Mhm. ihingin pa. Alright? Okay. Oo. Ngayon, doon sa tanong mo, ano naman ang requirement doon sa tiga Pilipinas? Mhm. Gaya nga nasabi ko, pare-pareho lang yan doon sa ibang sponsorship. First, yung passport niya, birth certificate niya, yung proof of relationship niya siguro doon sa tao, kung kaya niyang gumawa ng family chart na ito si Tito, ito yung mabait niya, ini-sponsoran niya, ganyan. Yan. Ano pa? Yung NBI clearance, okay? Oo. Ano pa? Of course, yung medical niya, kukuha siya ng biometrics. Ayan. So, basically, halos pareho lang yan. Mm-mm. Pero dahil sponsored naman siya, kumbaga, hindi na niya masyado kailangan ipakita yung proof of funds niya, tama? Wala siyang papakitang proof of funds. Ang obligasyon noon nandun sa sponsor. Or Malay mo, sponsor. kung ikaw na sponsor ay makakakuha ng isang relative na dahil nga masipag, mabait, at maabilidad, meron siyang So, sariling funds. Di ba? Meron siyang sariling funds. The mhm. best. Pero hindi niya na kailangan yon i, ipakita. Pero mali mo, sabihin nung ini-sponsor mo, Tito, oo, ako na po ang magbabayad ng filing fee. Ako na po ang magbabayad ng medical fee. Jackpot, di ba? Ah, ako na po ang bibili ng airfare ko. Right. Mukhang nag-iisip ka na, Patricia, kung may Kailangan ko kamag-anak. palang magtawag. Oh. Kailangan ko palang magtawag. May kamag-anak ba ako dito? Sagutin niyo ako. True, oo. Ano pa? Pasok na tayo sa number. Ang ganda ng topic, ano? Ang bilis ng flow. So, doon Hmm. na tayo sa pang-11. What are the immediate possible disqualifications of a person being sponsored? Ayan, oo, yan nga yung natanong natin kanina na Mhm.
maliban sa ah, meron kasing certain requirement ang immigration general, okay, sa lahat ng pupunta rito. Normally, Mhm. dalawa yon. Okay? Number one, yung criminality. Okay? So, dapat yung ini-sponsoran mo, clean record. Okay? Mhm. Meron man siguro naging normal siguro, nagkaroon ng civil case or whatever, hihingi siya ng letter of explanation sa NBI kung na yun ay Mhm. dismiss na, ganyan, or baka mag-inquire ng immigration, ano ba to? Pakita mo nga sa amin yung mismong decision ng court, ganyan. In short, criminalities. Eh Mhm. kung matino naman ang kukunin mo, mabait, Mhm. abilidad, palagi ko walang criminal record yan. Mhm. Okay, number two, medical. Okay? So, normally, normal lang siguro na merong high blood, di ba? Oo. Mhm. Pero yung mabigat na medical problem na magkakos ng burden sa Canadian health services, madidisqualify yan. Ah, alright. So, yun ang immediate na palaging nagkakaroon ng issue. Ah. Mhm. Nagkakaroon palagi as far as Canadian immigration screening is concerned. Pero dun sa pamimili mo naman, syempre, mamili ka na ng healthy at yung with the good manners and right conduct. Okay, clean record po ako. Meron din po akong good manners and clean conduct. Mga kamag-anak ko dyan. Kunin niyo na po ako. Ito na tayo. Pwede na tayong pumasok sa number 12. Mm-mm. Okay? Mm-mm. Tips when sponsoring a relative through Lonely Canadian Pathway. Ano ba ang mga pwede nating gawin or tips dyan para naman masigurado na sure na talaga ang pagguha sa Siguro kamag-anak? dito matutulungan mo kasi itong tips na to ay parang in general na lang, kumbaga siguro hindi na to nababasa sa libro. Siguro ako ang masasabi ko, tip number one, dun sa sponsor muna, okay? Pamili ka ng maayos na relative, no? Yung talagang ano ba ang intention mo or ano ba yung parang plans mo Mhm. para makasama, okay? Para meron kang kausap, 'di ba? Meron pang nagluto ka ng masarap na adobo, merong mag-appreciate, ganyan. Meron kang kasama sa pag-grocery. Bakit? Kasi baka pagdating dito nung kamag-anak mo, biglang wala nang ginawa kundi umalis, pumunta sa ibang probinsya, nag-tour, bumisita sa mga kaibigan. Iniwan ka. Iniwan ka rin, di ba? So sana, in short, maging maliwanag. Mhm. Doon sa kamag-anak mo na sana, samahan mo naman ako most of your time. Of course, yung trabaho mo, ah, okay lang na away ka, pero ganyan. Number two, tip ko, kumuha kayo ng kamag-anak na makakatuwang nyo sa pamumuhay. Yun na nga ang Oo. sinasabi na magtrabaho. Ayun, to support himself as well. Huwag umasa porket na may obligation yung sponsor mo sa'yo, Oo. aasa ka doon. Oo. Kasi ang isang mabigat doon, alam mo ko nag-aral dito yung inisponsoran mo. Pwede mag-student loan ang permanent resident. Hindi, Talaga. oh, yeah. Pwede ka, tapos hindi mo nabayaran, sagot yon. Sasagutin yon ng sponsor mo. Pag may mga utang ka nga, sasagutin ng sponsor mo yon. Di ba? Hindi ba kita kamag-anak? Di ba? Okay, yun So, na. ganon. So, kailangan maliwanag yung nagkausap kayo ng plans nyo, nagkakaisa kayo doon, at magtatrabaho siya rito. Kumbaga. Okay? Ano pa? Doon naman sa sponsoran mo, magtrabaho ka, magsumikap Mm-mm. ka, di ba? Mm-mm. Oo, and enjoy Canada and enjoy, be grateful doon sa sponsor mo. Okay? All right. Tama yung word na yan, grateful. Totoo Yeah. naman. Naniniwala na alam mo, in short, yung pamimili mo, meron ka na talaga na meron kang kamag-anak for sure na bukod tangi. Oo, na merong ganong qualification. Siya ang lucky choice. Lucky choice. Meron naman akong idadagdag dyan sa questions mo Yan. na yan. Sige, sige. Okay.
Paano naman kung dahil nga sabi mo nga, 'di ba, siya yung chosen ko, siya ang the one. Mm. Pero pagdating, syempre, hindi mo maiwasan na barkada, na kaibigan, kung Mm. saan probinsya na masyal. Mm. And eventually, kumbaga, ito ay nagiging pabigat. Kumbaga, mas lalo kang nagiging lonely ka ni dyan dahil kinuha mo ito. Oh, hindi ngayon, dati lonely ka lang. Ngayon, lonely ka na, naaburido ka pa. Hindi ka makatulog sa gabi. Oo, kasi nga parang naging magulang ka nito. Oo. Oo. Hmm. Pwede mo i-cancel yon. Hindi, Hindi. wala na. Oo. Responsibilidad mo na yon hanggang matapos. Responsibilidad mo na yun. Oo, wala na. Kaya dapat ay mamili, 'di ba? Mamili. Oo. Kumbaga, alam mo, meron ka namang relative dyan na parang kapatid mo na o parang best friend mo na. Mm. Diba? Totoo. Oo. Lalo na, syempre, ang kagandahan naman, kapag kukuha ka ng depamilyado, ay yun talaga, ay nakafocus na 99% doon sa, lalo na kung may anak, na, 'di ba, iba na ang focus noon, hindi na barkada, hindi na nightlife, hindi na masyadong discovering na ano, Mm. eh, yun, mga kasama mo yun sa, ano, more or less sa bahay. Yun na nga lang, may dagdag responsibilidad ka. Well, if you can afford it, di ba? Oo. Doon nga pala sa ano, hindi, doon nga pala sa tinatawag na, ano ba yung minimum na parang income mo, okay? Oo. Kung ikaw ay meron kang sponsor na isang tao, okay? Sa isang tao pa lang dapat ikaw ay meron kang yearly income na sabihin mo ng 29,000. Isarado mo na sa 30,000 annual. So, hindi ka pala pwedeng lonely tapos mahirap, no? Dapat Well, ikaw ay kakayanan. actually yung 30,000 na yon, ano na yon? Way below ano na yon? Way Mm. below the uh, minimum na yon. Kaya makakakuha at makakakuha ka eh. Oo. Siyempre, meron pa pala ako idadagdag, dapat ikaw ay hindi ka yung ikaw, yung money mo, kung ikaw ang sponsor hindi ka umaasa sa government assistance. Maraming Oo. iba't ibang uri ng assistance dito eh. Hindi yung ipapakita mo yung wala kang mapakitang notice of assessment yung BIR na form sa ano na kinita mo yon, kundi puro mga tulong ng social ano, Oo. mahihirapan ka ron. Bakit? Kasi nga ang usapan dito susuportahan mo yung sponsoran mo. Eh paano mo Oo. susuportahan kung ikaw mismo umaasa sa Oo. social assistance. Okay? Pero kung ikaw naman ay disabled, okay, at umaasa ka sa mga assistance ng government, pwede yan. Pwede kang makaano. Kung ikaw ay, kumbaga, na-disable ka sa trabaho, ganyan, because of work, yan, na-disable ka, ganyan, o kaya ay nagkaroon ka ng sakit, na ano, lahat naman yan nire-review ng officer. Pero yung pwede ka naman magtrabaho, hindi ka nagtatrabaho, umaasa ka lang sa assistance. O, pinili mo pa rin wag tumulong sa sistema. Pero Okay. bihira naman yung ganyang Pilipino eh. Normally, ang mga Pilipino masisipag, matsatsaga. Double job pa nga rito sa Canada, di ba? Totoo yan. Pero Double, tanong, triple? oo, double, triple. Oo. So, itong program na to, itong episode na to, mga kababayan, ay gusto namin makarating sa hanggang sa lahat na sa buong Canada. Kung hindi man nakikinig yung nag-iisang Canadian na yon, na under the Lonely Canadian category, ipaabot Mm-mm. ng mga nakikinig sa atin, uy, meron palang ganitong program. At dahil si Patrice ay president ng Rotary Club of Makati, San Antonio sa Pilipinas, ako rin ay past president din ng Rotary Club of Makati, Rotary Club of Circuit Makati sa Philippines. Actually, kami ni Patrice ay parehong in one district, Mm. 3830. Oo. Member din ako ng Rotary Club of Vancouver Mountain View dito sa British Columbia. Ay meron kaming offer, kawang gawa doon sa mga sa mga kababayan natin na nakikinig. Kung meron kayong alam na gusto niyong tulungan dahil nasa kategoryan Lonely Canadian, ako po bilang isang immigration consultant licensed by Canada, ang tawag sa amin RCIC, willing po akong tulungan siya
sa in the name of the Rotary International ni Patrice at saka sa akin po. Kahit na dalawa pa sila, okay, o tatlo. Tatluhin mo na. Tatluhin Isa na. natin, oo. Ang importante, makatulong tayo sa kanila. Yung qualified naman tulungan, ha? 'Di ba? Kasi baka merong lonely Canadian, capable naman to hire a different RCIC, baka nurse siya, o doktor, o dentista. Doon na tayo tumulong sa talagang nangangailangan. Kung meron kayo alam na isa, dalawa, o tatlo na lonely Canadian, pag Drama pinost po sa namin itong, message. yeah, pag pinost po namin itong video na to, mag-comment lang po kayo. Alright? At willing po kami tumulong in the name of Rotary International. Okay, Patrice. Okay, paano ba yan? Oo. Magpapaalaman na tayo. Anong masasabi mo dito sa programa na ito? Well, yun na nga, uulitin ko sa mga baka naman may kamag-anak dyan. Kunin nyo na ako. Para hindi kayo lonely. Oo. Hindi, Para hindi actually, kayo lonely. mali yung sabi mo na baka may kamag-anak ka. Kasi pag mga kamag-anak ka, ibig sabihin, hindi siya lonely. Kasi Oo mga pala. kamag-anak. Oo, So, hindi pala. kailangan, Baka naman kasi nagtatago oo. sila. Baka meron Baka kang naman, isang baka kamag-anak merong din na lonely. isa lang na kamag-anak na hindi namin kamag-anak masyado. May ganun ba? Pwede na yun. So, ganun. Sa Kaya kanila, na-curious ako and na-interested talaga, na interesado talaga ako dito sa topic na to. Kaya talagang naghanap naman tayo ng questions naman talaga na mabilis lang madadaanan para kung meron silang mas deeper na questions or for more understanding, they can drop you a message naman. Kayo po, i-message nyo po si Rovic Canono kung baka may kailangan po kayo. yeah. Andyan po siya para tumulong sa atin. Yes, oo. Ilalabas natin yung card natin para doon po sa gustong magpa-process for free, okay? Ng Lonely Canadian category, isa, dalawa, tatlo na kababayan natin sa pangalan ng Rotary International. We will help them. Tsaka sa programang ito, ABC All About Canada. You can get in touch with me. Ayan po, naka-flash sa screen. RGC at _Canada@yahoo.com. Ang pangalan po ng company ko, RGC Immigration Services. At your service. Okay. Napakaganda naman nun. Thank you so much to our co-host and hopefully kung meron tayong ma-sponsor na Lonely Canadian at dumating dito, ay nandito ka ulit, namamasyal, Patrice, para masalubong natin sa airport. Sasama ako, syempre, para hindi nga ako lonely. Filipina ako pero parang pumapasok ako sa lonely Filipina. Pwede ba yun? Hindi din. At mga kababayan, kung kayo po ay nag-iisa sa Canada at nagkataon na kapag-anak nyo si Patrice Tama. Ronquillo, saan kanila pwede kontakin? Sa'yo na din. Sa akin na rin po, kung kayo po ay nawawalang kamag-anak ni Patrice Ronquillo at nag-iisip kayo na sponsoran siya as sa programang Lonely Canadian. Ang alam ko, si Patrice Ronquillo, siya na ang sasagot ng filing fee, medical fee. Hindi ba libre mo yun? Ng airfare. Ako na po lahat ang sasagot. Okay, so magpaalaman na po tayo. Okay, thank you so much to our co-host, Patrice Ronquillo, President of the Rotary Club of Makati, San Antonio. So, that's a wrap. So, thank you for watching ABC All About Canada, a public service program that informs, educates, and inspires our fellow kababayans with important concerns happening in the Philippine-Canadian community. My name is Rovic Canono. I'm your host. Thank you for watching. I'll see you again. Bye.